Muli, nagbabalik ang inyong lingkod kay Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Gate. Usapang utang, usapang ola. So, magandang araw po at welcome back po sa mga newbies po dito sa ating channel. Subscribe po kayo. At sa mga legit at loyal subscribers ko po, marami pong salamat sa pagtangkilik at sa pagsuporta sa aking channel. Malaking bagay na po ang inyong mga panonood at kung sakasakali nakakatulong ang aking mga video sa inyo at mawala ang inyong mga kaguluhan sa inyong isipan dahil sa inyong nararanasang sitwasyon ngayon, ay sana ngay makagabay ang aking mga payo sa inyo dito sa ating channel. At sa pakipindot na po yung thumbs up sign, paki-share na rin po ang ating videos para ma-aware yung iba at makatulong rin tayo sa iba, at hit nyo yung notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa unfair debt collection practices at sa mga harassment na ginagawa ng mga online lending apps. So yun mga ka-Johnny, may sasagutin po tayong tanong dito at baka makatulong tayo at kung ano yung dapat gawin kung sakaling mangyari sa inyo ito, kasi isolated case po ito, mga ganitong pangyayari, pero hindi naman lagi nangyayari. Isolated case nga po, ibig sabihin po bihira. Good day po sir, may loan po ako. Katra, yung pangalan niya date kasi nakita tuloy yan. Ayun pala, shoutout po pala ulitin ko na lang po, shoutout po at Mary Verdigar 4438. Okay, shoutout po sir, sagutin natin ngayon sa videos na ito, sa video na ito. Good day po sir, may loan po ako sa Ola. 2 days po akong delay sa payment. Tapos po nag-text po sa akin yung Ola na papadalhan nila ako ng kabaong at bulaklak ng patay. Ano po dapat gawin or pwede ko bang sampahan ng kaso yung taong magdadala dito noon, kabaong at bulaklak? Please, aasahan ko po ang response ninyo. Okay, sagutin natin, no? Kung gusto nyong kasuhan, yung kakasuhan nyo yung nagpadala ng bulaklak at yung kabaong, no? Funeral services po yun. Pwede nyo lang pong hingiin sa kanila kung ano po yung number na tumawag sa kanila. Kumbaga ganito yan dinalihan lang kayo nyan. Yung Ola mismo talaga ang dapat hanapin kasi ginamit lang po nila na panakot yung funeral services. Pakita ko po sa inyo, no, yung mga ilang mga tao na napadalahan ng bulaklak ng patay sa balita, no. Ito nga yung mga last year lang. Yan, pakita ko po sa inyo. Ayan. Yung sa kay Mr. Bentul po, yung sa Bitag, yung utangera pinadalhan ng punerarya dahil 30 lending ang inutangan, nagpasaklolo sa Bitag. Ayan, napadalahan po yan. Hindi rin po niya alam kung anong Ola, yun sa video na yan. And then yung last year, yung mga sinisingil ng online lending pinadalhan umano ng kabaong at corona ng patay o ng bulaklak ng patay. Yun nga yung kasama namin po yan nun sa mass filing ng last year. Medyo na anhan ko rin po, narinig po talaga sa kanya na napadalhan siya. At na ano nga po yan sa wish ko lang, kung ano yung kwento kung bakit siya nabaon sa utang doon sa mga Ola. And then yung sa kay Sir Bitag, I'm not sure kung talagang tawagan ko talagang anong Ola yung mga nagpadala sa kanila. Pero meron po akong ginawang video about sa isang Ola victim na napadalhan naman ng ambulansya. Yun po, nalaman po agad nung ambulansya na kung ano po yung Ola na tumawag sa kanila. Kaya nga napasara po yun yun po yung New Cash ng Papalus Lending Corporation. Marami pong beses po yun na mahilig mangharas talaga yun. Kaya nga na-revoke yung license niyan, kaya nga nawala. At yun nga, na-cease and desist na, tapos nagtuloy pa rin sa kanilang unfair debt collection sa pangaharas. Ayun, na-revoke po yung Papalus. Yun po, meron ako last year din yun, April or May din yata yung ginawa ko na video na yun about sa pinadalhan ng ambulansya. Then ano po yung gagawin natin kung sakali mangyari yan, no? Yung napadalhan ka ng ataol or ng bulaklak ng patay. Tanungin nyo po yung funeral services na nagdala. Teka lang po, baka masunog tanungin nyo po yung funeral services kung
sino po yung nagpadala. Pero syempre magagamit ng mga dummy account or mga peking impormasyon yung tumawag sa kanila. Pero malaki pa rin po yung magiging tulong nun na malaman ninyo kung anong OLA po, o kung sakasakaling tumatawag ng landline. Yun ang mahirap pag landline eh. Pero dapat meron din po kayong tawagan yung nga, isave nyo po yan, yung mga harassments na yan. Kung sakaling mangyari, puntahan nga kayo, save nyo yung mga number na yan. Baka sakali matsyempuhan na yung ginamit na number po sa inyo, magamit din nila na pinantawag doon sa funeral service. Maaaring magkaroon ng ng koneksyon doon sa magagawing harassments nila sa inyo na padalhan nga kayo. Pwede po yan, save nyo, tapos tanungin nyo po. Kasi yung funeral services, kasi wala ring alam yan eh. Kaya nagkaroon ako ng balita na parang nag-usap-usap po yata yung mga may-ari ng mga funeral services last year, dahil nga sa ganung sitwasyon na nagagamit din sila sa pangaharas ng mga online lending apps. Kaya parang nagkaroon sila na kailangan patunayan muna na meron talagang patay or meron talagang kailangan ng serbisyo nila bago nila puntahan. Mapatunayan muna, hindi basta-basta sa mag-deliver, dahil syempre malaking kasiraan po iyon sa mga funeral services na pupunta na lamang nang hindi naman po napapatunayan kung ano po talaga yung sitwasyon doon sa lugar na yon, o doon sa isang individual na baka padalhan nga nila hindi naman pala totoo. Yung mga ganyan po, natural na po na harassments nila yan. Talagang ganyan. Pero kung ako man, mapadalhan ng ganyan, no? Kalma lang ako. Kakalma. Kasi ako man ay nasabihan din na papadalhan ng burial ng sa pamilya ko. Ito nga, yung recently lang na nang haras sa akin, no? Yung sinasabi sa inyo, December, bago magkatapusan, no? Then, hanggang January, isang buwan yun, mahigit. Ang kulit! Kaya nung huling punta ko sa PNP, ACG, na pinakita ko yon, gusto nga sana namin i-entrap. Ang problema, mautak din, loko-loko. Siguro nalaman na nagbablog ako, nagbibideo ako about sa mga harassments na ginagawa nila. Ayun, tinigilan ako. Kasi nga janitor ang pangalan ko, kaya pinag-isa ko yung pangalan ko dito sa Facebook at yung YouTube channel ko. Siguro napansin niya na, ay, pupunta, baka nag-report. Yun, hindi na siya naggulo ba. Hindi na siya kahit sa mga ko. Kasi private din po ako. Nag-private ako ng aking mga FB. Ito nga, inonlyme ko lang po lahat yan. Kaya lalo sa mga friends. Kaya hindi basta-basta na access ng mga loko-lokong agent yun. Kung sakasakali na guluhin din sila, abay, problema talagang gagawin nila sa mga yan. Dahil ako, naunahan ko na yan. Ganun lang po. Dalhin nyo po yung mga ebidensya yan. Kung sakasakali, baka ma-trace din yan mga yan, kung sakasakali ma-imbestigahan ng tuluyan. Pero wag po kayong basta-basta papadala sa takot, no? Hindi naman basta-basta nila nagagawa yan. Ang madalas na lang gumawa niyan noon is yung ang new cash. Noon pa yun pero ngayon kasi i-revoke na po yan, wala na po yan. Wala na po kahit sa Play Store, wala na po sila, hindi na po sila active. Yun lang po may papayo ko sa inyo kung sakasakali. Pero ngayon, kalma lang po kayo, have a peace of mind, panalangin nyo lang po, huwag nyo nang bayaran kung ganyan mga harassments na 2 araw pa lang, biruin mo. Ganyan na yung harassment sa inyo, di ba? Napakatindi na. Yun lang po. Sana po igabayan po kayo ng Panginoon, makaahon po kayo sa inyong sitwasyon ngayon at malagpasan po ninyo yan. Sana katulong po yung aking video ngayon para maibsan ang inyong nararamdamang stress. So yun mga ka-Johnny, ito ang new lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.